Sa dalawang araw na magkasunod po, merong deliberation sa plenaryo dyan sa Kongreso. Grabe pala talaga, ano? Dalawang araw na magkasunod, hindi sumipot etong si Tambaloslos at magdamagan daw ang paghihintay ng mga kongresista na siya ay magpakita sa Kamara. So napakaliwanag na ito ay pambabastos talaga na itong isang ito. Malaking pagka-arugante na itong mga katulad ni Sara Duterte. Dapat ito talaga ay tumatak sa mga kababayan natin. At tandaan natin na wala pong puwang sa ating lipunan yung mga ganitong klaseng tao. Yung mga ganitong klaseng leader, wala dapat talagang puwang. So sana ang mga kababayan natin ay magising na sa nangyayaring ito. Abay, mayroon pong lumabas na bagong survey at dumadaos-dos, pababa ng pababa, lalo ang satisfaction at trust rating nga natong si Tambaloslos, natong si Sara Duterte, lalo na po sa Kalakhang, Luzon, Visayas, at syempre sa Mindanao, hindi pa natin masyadong maaasahan yan. Talagang solid pa yan sa mga Duterte. Pero ang punto ko rito, darating din ang sitwasyon, darating din ang pagkakataon na tayong lahat ay magigising. Grabe, no? Yung pinag-antay yung mga kongresista. So, ang ibig sabihin nito, napakalaki ang sinasayang na resources ng ating pamahalaan netong si Tambaloslos. Kayo na nga po ang naglustay ng mga hindi maipaliwanag na bilyon-bilyong fund. Okay? At ngayon parang yung pang-aasar nyo ay nagdudulot pa ng ganitong klaseng sitwasyon sa ating mga mababatas at sa ating bansa. Naantala etong deliberasyon na ito dahil kailangan kayo dyan sa debate na yan. Eto, huwag ka daw pa-baby pala, pa-baby. Huwag ka daw pa-baby. Hindi lang po simpleng pa-baby ang ginagawa na itong isang ito. Gusto niyang asarin. Gusto niyang pagmukhaing tanga ang mga representante ng ating mga kababayan, ng ating mamamayan, ng mga mamamayan. Sana umattend at respetuhin ang proseso. Yun yung matindi. Kasi ang iniisip nga natin sa Sara Duterte, pinupolitika siya. Hindi niya naisip na nagiging bastos, arogante, at akala mo kung sino, etong si Tambaloslos nga. Yung astan niyang ito ay sana tandaan ng mga butanteng Pinoy. Sana huwag pa baby. Kailangan kasi nating malaman kung saan niya dinadala, ginagastos ang budget ng Office of the Vice President. Yan po ang iginiit ng isa sa mga representante ng taong bayan. At dapat lang talaga, ulit-ulitin ko, dapat tayong lahat ay magising na sa katotohanan dahil kung hindi pa tayo aware sa nangyayaring ito, mas nakakaawa yung mga taong nagmamaang-maangan pa rin, mas nakakaawa yung mga kababayan natin na Sara Duterte forever pa rin, mas nakakaawa po kayo. At kung ganyan lagi ang kaugalian nating mga kababayan, talagang mapag-iiwanan tayo sa larangan ng pag-unlad. Good luck!